Ito po ang inyong lingkod, Vicky Siya. Magandang araw Pilipinas, ito ang Balitang PH, ang inyong sandigan para sa tumpak at napapanahong impormasyon. Sa bawat sulok ng bansa, may kwentong dapat marinig, may katotohanang dapat malaman. Mandaluyong. Isang malaking trahedya ang sumalubong sa mga residente ng Barangay Pleasant Hills, Mandaluyong City 2 linggo bago ang Pasko. Ang apoy na sumiklab noong Biyernes ng gabi, ika-12 ng Disyembre, bandang 38 minuto pasado alas 6 ng gabi ay mabilis na lumaki at umabot sa ika-5 alarma. Ang dahilan ng mabilis na pagkalap ng sunog ay ang siksikan at magkakalapit na mga bahay na gawa sa mga materyales na madaling masunog. Tinatayang mahigit 200 kabahayan ang naapo. Halos 60 truck ng bumbero ang rumisponde upang apulahin ang napakalaking sunog na ito. Ang pinsalang dulot ng insidente ay malawak, tinatayang nasa 600 individual o humigit kumulang 200 pamilya ang nawala ng tirahan. Nagiwan din ng insidente ng 3 sugatan na residente. Gayunpaman, nakahinga tayo ng maluwag dahil walang naiulat na nasawi. Ang pinsalang ari-arian ay tinatayang umabot sa humigit kumulang 1 milyong piso. Isang nakaantig na kwento ang sa pamilya ni John Tejada kung saan ang kanyang 64 na taong gulang na ama na bulag at may sakit ay nailigtas ng kanyang pamangkin sa kasagsagan ng sunog. Dinala sa ospital ang matanda matapos atakihin ng alta presyon at magdugo ang ilong dahil na rin sa pagkawala ng kanyang mahahalagang gamot sa apoy. Kasalukuyang nanunuluyan ang mga nasunugan sa multipurpose hall sa kalapit na Barangay Maway dahil hindi sapat ang covered court ng Pleasant Hills. Bagamat nagbigay na ng food packs at nagtayo ng modular tents ang pamahalang lungsod ng Mandaluyong, ang pinakamalaking problema sa evacuation center sa ngayon ay ang kakulangan sa supply ng tubig dahil wala pang koneksyon ng tubo ng tubig ang bagong tayong pasilidad. Patuloy ang pag-iimbestiga ng Bureau of Fire Protection upang matukoy ang pinagmulan ng sunog. Ito ay isang mahalagang paalala sa publiko, lalo na ngayong panahon ng Kapaskuhan, na palaging tiyakin ang kaligtasan sa sunog sa pamamagitan ng pagbunot ng plug ng mga di ginagamit na appliances at regular na pagtingin sa mga koneksyon ng kuryente.